Kaya naman yung istorya niya, since siya ay naging hari, ay nagkaroon siya ng pagdigmaan, maraming pagsubok, pagtuligsa ang nangyari sa kanya. Okay. Nung siya ay hari, ay na-inlove siya sa isang asawa niya, isang sundali niya. Okay, si Oshas yata yung, si Betsame. Okay. He fall in love with Betsame, the wife of one of his soldier. Okay. And because he wanted Betsame very much, he fall in love with Betsame. He sent the husband of Betsame in the war with the motive of to kill the husband. Okay. Then, nagkaroon siya ng tinatawag na pagkakasala, okay, na kung saan ay kanyang pangangalo niya. Okay. Sa kabila ng lahat na ito, nagkaroon siya ng kalungkutan. Kahit ako ay hari, may kulang sa buhay ko. Hindi ako masaya. Ang sabi ni Haring David. Hindi siya masaya. Nasa kanyang kapangyarihan, napagwawagian niya ang mga digmaan, ngunit may kasalanan siyang dinadala sa buhay. Ang ating Apostol Pablo ay nagmisyon, like our brothers. He's going from one place, one country to another, okay, to proclaim the Word of God. Likewise, our Apostle Pablo also did the same missions, na kung saan ay kanyang ipinangalap. Kung kaya sa kanyang pag-mission from different places during that time, ay naglalakbay siya sa malalayong lugar. Ganun kahirap nung panahon ng missionaries. They walk visiting one place from another. Unlike now, may mga aeroplano, we have airplane we can use to travel, and there are a lot of bus, and so that we can reach the farthest place in our mission. Isn't it? But before that, during Apostle Pablo, he just walked in his mission, visiting different places from one another. 13, napakahirap mo, panahon nun, ang init, ang lamig. Okay. Sa huli ng kanyang paglilingkod, naging matatag siya sa kanyang mga ginawang mission, but ang naging masakit na kamatayan po ni Apostol Pablo ay nang pugutan siya ng ulo. Beheaded. Okay? Ngunit ang kanyang naging buhay ay naging isang magandang inspirasyon. Naku, ayoko naman yata ang ulo ko. Na mapupugutan muna ako ng ulo bago ako maging isang halimbawa. I don't want to be beheaded before I'm going to be an inspiration to any one of you. Maybe in some other way, maaari natin. At ang pamuling tauhan ko na napakaganda istorya na ating ginagamit sa ating pamumuhay, ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. The life of Jesus Christ ay isang sukdulang katatagan, halimbawa ng pagiging isang matatag na pananampalataya, despite na kung saan sa kanyang maraming pinagdaanang pagdurusa, pagtuliksa, pagdududa sa kanya, still nanatili siya sa kalooban ng ating Panginoon. Dumating yung pagkakataon na kung siya ay itinakwil, inusid, inuli, hinatulan ng kamatayan, kinahirapan, tinusok, tinako sa krus, lahat yan ay mga karanasan at hirap na dinanas ng ating Panginoon. Ngunit sa matinding sakit na dinanas ng ating Panginoon na ito, ay nanatili siyang masunurin sa lahat ng mga gusto ng ating Panginoon. Kaya po ba natin ito? Eh ako'y mga kulot lang, nagagalit na ako agad. Ako'y nabunggo lang, ako ay nagre-react agad. Ako'y nasigawan lang po, nagre-react ako agad.
Kayo ba'y kaya niyong tiisin yung ganong uri ng paghihirap ng ating Panginoon? Hindi po. Tayo nasa katawan tao. We are weak in our human body. At ang ating pagiging matatag ay itinuturo sa banal na kasulatan. Our resiliency. It is being taught in the Bible. Dahil dito ay mapapanatili natin ang ating mga pananampalataya. Magtitiwala tayo sa plano ng ating Panginoon. At higit pa dyan, hahanapin natin ang Panginoon kapag tayo may pagtitiis at pagtitiwala sa ating mga sarili at sa ating Panginoon. Kailan natin nararanasan at kailan natin dapat when we need to be resilient. Sa ngayon, itong modern generation natin, yung panahon po natin na ito ngayon, we are encountering a lot of problems in this world. Problem in our family, problem in our society, in our school, in our work, in our day-to-day activities. We have a lot of problems. Disasters. Just like recently. Okay, Thailand, Myanmar disasters. It's a big problem in their country. Yet, you're not experiencing, but we also suffer the agony of those people who are suffering and at the same time feeling lonely, sad, because of the loss of their family. We are also affected. Luckily, in the Philippines, we are not suffering these agonies. But we are not sure. We don't even sure what will happen next. We don't even sure what comes in our problem. In our daily life, we as a Christian, we are facing a lot of problems. No family is considered to be perfect. Hindi nyo nga problema yung magulang ninyo, pero minsan problema ang anak. In the family, no perfect family. You have an idiot parents, but sometimes the fruit of your siblings may be your problems. Sometimes our work is our problem, our school activities, our personal health is also our problems. Ilan sa atin nakakaranas na po ng signs of getting old? Nakakaranas na po tayo. Ako nakakaranas na ng mga ganitong sakit. Lumalaban pa rin po. Okay. Ngunit tulad ng mga ito, dapat whenever we are facing our problems, always think about those people na kung saan ay nanatili sa katatagan ng kanilang mga pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Panginoong Ama. Tandaan po ninyo, ang pagtitiis ay dumarating sa ating buhay kapag tayo ay may mga dinadaanan iba't ibang mga uri ng pagsubok. Halimbawa, si kapatid na ganito ay nawalan ng trabaho. Sa edad niya nito, nawalan siya ng trabaho agad. At nagkaroon siya ng problema sa pananalapi niya. Hindi yung halimbawa si Job. Si Job ay hindi sumuko sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. In Matthew 6:31-33 po, ang linaw na sinasabi, huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong kakainin, iinumin, o isusuot. Tuloy po natin. Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at kanyang katwiran at ang lahat nito ay daragdagsay. You may follow by reading the chapter and verses for your understanding